Yes, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pinag-uusapan natin mga pare ang mga nangyayari sa ating lipunan. Ako po. Palagay ko mga pare ngayon gaganti na daw o gaganti ang asawa ni VP Sara dahil sa mga pinagagawa dyan sa Kamara. Naku po, ang dami nilang nilabag na batas dahil sa paglalabas nila ng kanilang ebidensya kuno o dyan sa ginagawa nilang fishing expedition. Naku po. At si Auntie Claire mga pare, ito pa isang issue, may palusot. Naku po, ano kayang palusot nito ni Auntie Claire doon sa sinabi ni Bongbong Marcos na nahuli na daw si Zaldico. Ayan. Ang lupit talaga ni Auntie Claire, meron pa rin talaga siyang palusot. Gagawin niya pa rin talaga ang lahat para makalusot. Nako, ayan mga pag-uusapan natin. At ang mga ang Rimulya Brothers mga pare, parang tila yata bumabaliktad na paunti-unti. Naku po, hindi nyo ba napapansin mga pare? Gumagalaw na si Boying Rimulya na kinasuhan na si Zaldico. Si Romualdez at syempre, naku po, etong isang yung kapatid niya na si John Vic parang gumagalaw na rin. Naku na, parang nagiging matikas na. Hindi natin mapagkakaila itong mga to. Talagang magaling lumundag-lundag. Ang isa pa nating pag-uusapan mga pare, yung si Bernardo at si Senator Bong Revilla. Naku po, si Bernardo magbabalik daw ng 1 billion. Anak ng putya. Kasi diba naalala nyo si Bernardo na under to ng WPP. So nagbalik siya ng 500 million, ngayon daw magbabalik ng 1 billion. Para siguro magtuloy-tuloy yung witness protection program niya at nakikita natin na parang lumalabas ngayon mga pare, humihina na yung mga o lumalakas yung pag-asa ng kampo ni Senator Bong Revilla na makapag-bail. Yun. Kaya ayan ang mga pag-uusapan natin mga pare, pero bago tayo magsimula, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga videos, ha? Sa mga hindi pa nakasubscribe at naka-follow sa akin, please, Paring RJ po sa Blue App, Paring RJ TV dito sa Red App. Ang hirap Tapos Paring RJ Banateros, syempre sa TikTok. Ayan, live na live tayo sa TikTok mga pare. Okay. Sige, simulan na natin to dito sa umpisang-umpisa. Syempre. Ito, pag-usapan muna natin ton si Auntie Claire kasi ito talagang antagal na wala. Naalala nyo nung hinahanap siya ng hinahanap din to ng mga Pilipino kasi every time na may issue na lalabas, etong si Auntie Claire parang masasabi natin na biglang sumusulpot na lang. Tapos nagpapa-press con bigla-bigla, di ba? Nung makaraan, yung tinatanong siya ng mga Pilipino, ano na Auntie Claire, anong ilulusot mo dito sa sinabi ng Pangulo na nahuli na si Zaldico? Na nagpapakalat kayo ng fake news. Diyan mismo sa Malacanang, mismong Pangulo nagpapakalat ng fake news. Kaya tignan nyo, bumalik sa kanila yung mga sinasabi nila, di ba? Lahat ng kumokontra o yung sinasabi nila na kalaban ng gobyerno o yung nagsasabi o nagkikriticize sa Pangulo, laging nilang sinasabi na fake news naman yung mga yan, mga fake news peddlers ang mga yan. O kita nyo, umikot yung gulong, gago. Kayo mismo, nakitaan ng mga Pilipino na talagang fake news, anak ng putya. May narinig lang silang balita na si Zaldico nahuli dyan sa Czech Republic. Anak ng putya, yung Pangulong aga-aga nag-post kagad. Hindi pa nakontento sa post mga pare may video pa siya niyan, di ba? Pinakita din natin dito sa ating channel na may video siya na sinasabi niya, I will bring Zaldico home. Walang hiya, di ba? Yung Pangulo natin, dating Pangulo ng Pilipinas, biruin mo, yung dating Pangulo ng Pilipinas, pinadala sa ibang bansa. Tapos ngayon si Zaldico gusto pa uwiin dito. Ano ba? May President Bongbong Marcos. After nang nangyari, walang hiya, bigla na lang nagpakalat ng fake news. Yeah? Tapos kasi si yan nagsabi I think si Attorney Harry Roque ang nagsabi na hindi pa daw na huhuli si Zaldico dyan sa Czech Republic. At ang pinapalabas kasi ng gobyerno natin, etong Pangulo natin mga pare, sila ang may effort na nakahuli kay Zaldico. Di ba? Parang ganun ang pinapalabas nila na yan na may ginagawa ang gobyerno para matugis tong mga kriminal natin.
Oh, 'di ba? At mga pare, 'di ba naalala nyo si Maris Umali ba 'yon? Pumunta rin diyan sa Czech Republic. 'Di ba? Tinanong mismo yung ano doon, yung authority doon na sinabi na, "Oh, talaga bang nahuli si si Zaldico?" Eh, sabi naman, "Wala, wala naman." So nagpapakalat ng fake news, mga pare, ang ating gobyerno. Naku po. O, panoorin natin to kung ano yung palusot ni Auntie Claire diyan sa pagpapalabas nila ng nahuli na daw si Zaldico. O, ito. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, Okay? it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ano yun? Ang nahuli na salita ay very general. Pag sinabi daw nahuli, hindi daw ibig sabihin nun, na aresto na. Ano? Anong logic yan, Auntie Claire? Hindi ka. Kayo mga pare, kayo ang magsabi na pag sinabi mong nahuli, ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Nahuli. Ibig sabihin na aresto. Ang sinasabi niya, hindi daw ibig sabihin pag sinabing nahuli na aresto na. Ulitin natin ha. Pakinggan niyo mga pare para. Ang ina. Ito abogado to ha, mga pare. Abogado to. Ewan ko, nakakahiya naman. Sige. Sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ako lang ba o ano? Ano ba? Saan ba nahuli si Zaldico? Nahuling nangangabit? Nahuling nagnanakaw? Nahuling Nahuling pagala-gala, ganon. Hindi kasi, ano bang tinutukoy nila dun sa nahuli na yon? Di ba? Ibig sabihin, nahuli na si Zaldico dahil nga gustong pauwiin dito sa Pilipinas. Tapos, meron din sinabi, yung, ewan ko kung saan nanggaling to, nahuli daw si Zaldico, ay kay Harry Roque din yata yan. O sa ibang balita. Hindi daw ibig sabihin na nahuli na si Zaldico, yung effort daw ng gobyerno ang nakahuli sa kanya doon. Nahuli daw siya doon dahil wala daw siyang passport. Ganun ang mga sinasabi. Ganun ang lumalabas sa balita. Pero ewan ko kung anong ibig sabihin nila sa nahuli. Naglabas ang Pangulo na nahuli na si Zaldico at balak natin siyang pauwiin dito sa Pilipinas. Bakit siya hinuli? Kasi may pananagutan siya dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga sinasabi nila na nahuli. Ano yung sinasabi mong hindi ibig sabihin na-aresto? Ano ba? Nahuli saan, te? Ang ibig sabihin, ang gusto nyo lang naman palabasin, kaya nga nagmamadali kayo, tapos meron pa si John Vic Rimulya na, di ba, nagpabalita kaagad ng aga-aga? Si John Vic? Oo. Ang aga-aga nagpa-interview at sinabi na nahuli na si Zaldico. Ang gusto nyong palabasin, may effort ang gobyerno na ginagawa para mahuli yung mga sinasabi nyong magnanakaw. Di ba? Pero sumablay kayo dun. Ang nahuli na salita ay very general. Okay, sige. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi ba? mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Talagang wala akong masabi talaga mga pare. Talagang ilulusot kung kayang ilusot yung mga. Ewan ko sa iyo, Auntie Claire. Ang sakit na. Sumasakit ang aga. Umpisa pa lang ng video natin sumasakit na yung ulo ko dito Ito talaga si Auntie Claire. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Okay, ang ibig sabihin, hindi kayo ang may effort. Diba? Dapat sabihin nyo sa tao, kasi sabi, nahuli na. Paano nahuli? Hindi dahil pugante siya dito sa Pilipinas, yun ang pinapalabas ninyo, na may pananagutan siya dito sa Pilipinas kaya siya nahuli doon. Hindi. Nahuli siya doon dahil sa kakulangan niya ng dokumento. Kahit ordinaryong tao, mga pare, ito ewan ko kung totoo talagang nahuli na si Zaldico, hindi.
Maniniwala pa ba tayo dito? So kung talagang kahit sinong Pilipino, kahit sinong tao, kahit saan kahit anong bansa ka pa, pag pumasok ka sa isang lugar na hindi kumpleto ang dokumento mo, talagang uhulihin ka. Kaya nga 'di ba pag pumunta tayo sa ibang bansa mga pare, lagi nating dala-dala yung passport natin. Bakit? Kasi chine-check nila 'yan. 'Di ba? I-check nila kung talagang ikaw kung yung dokumento mo kumpleto para makapasok ka dito sa bansa na 'to. Kasi kung hindi, huhulihin ka namin. Yun. Pero yung sinasabi niyong effort, kagaya kay Saldi ko, ganun din. Sabihin na nating ordinaryong Pilipino lang siya sa ibang bansa. Hindi ko pinagtatanggol si Saldi ko dito. Putangin, dapat mapauwi ang hayop na yan. Gusto ko mapauwi yan. Pero ang nagiging problema kasi dito, kumukuha na naman ng credit eh. Credit grabber na naman tong mga to na parang kala mo sila na yung may gawa nung pagkakahuli kay Saldi ko. Di ba? Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi din po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Eto pa kasi, nagsalita-salita pa kasi siya dun sa tapos eto pa mga pare kaya pala hindi nyo ba napansin na si Auntie Claire mayat maya lumalabas kahit saan nakikita, di ba? Pati pag sasalita siya na gumagawa, anak ng putya. Ito pala may plano palang tumakbo ng senador to sa 2028. Naku po! Kaya naman pala ang ingay, labas ng labas si ate, may plano sa buhay. Hindi lang pala spokesperson ng pangarap nito, pangarap ang maging senador. Halang hiya, no? Nagulat kayo? Hindi. Iba dyan, malamang alam na nila na kaya kung bakit ganito to si Auntie Claire, kasi nga, putya may plano sa buhay. May planong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Anak ng putya. Tandaan nyo to mga pare, Ito tandaan nyo to. Etong si Auntie Claire, todo ang banat ito kay Marcos na parang halos diring-diri ito kay Marcos noon. Panoorin nyo yung mga video. Ewan ko kung naka-private na yung mga video niyan dati. Pero diring-diri ito kay Marcos. Talagang banat to kung banat. Below the belt to bumanat kay Bongbong Marcos. Anak ng putya nung kinuha para maging... Yung pa lang yung tanggapin mo, yung pagkuha sa'yo bilang PCO, spokesperson, secretary, Yusek. Diba? Putyang ina, na yun? Pag tataksil na yun sa prinsipyo mo. Ayaw mo kay Bongbong Marcos, ngayon kinukuha ka ni Bongbong Marcos, okay ka na. Buti sana kung may nakita kang pagbabago Hindi, okay na. Walang problema. Ayaw mo noon yung tao. Tapos pagdating ngayon, nakita mo yung pagbabago, okay na sa'yo. Diba? Okay yun. Kasi may nakita kang improvement may nakita kang pagbabago sa kanya. Kaya mo siya nagustuhan na this time. Pero wala Bigla ka lang kinuha, ayun na, pinagtanggol mo na yung presidente mo. Na kahit magmukha ka ng tanga, todo tanggol ka pa Kung rin. ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang isang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. Sige. Yan ang mo Hindi, di ba? Yan ang niya Yan ang paliwanag niya. Ano magagawa natin? Putang inang yan. Syempre, wala na. Alangan namang niya si Bongbong Marcos na fake news. Di ba? Ang binabato niyang... Hindi kasi nakikita na ng mga Pilipino, nakikita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno tayo. Kaya kahit anong gawin yung anong sabi dito, kahit anong gawin yung mamalinis o pagpapakita na may ginagawa kayo, anak ng putya, wala. Mukha kayo nagmumukha kayong plastic sa paningin namin. Diba?
Nagmumukha kayong fake news sa paningin namin, mga buwisit kayo. O, ito pa yung isa na medyo umaano na, medyo kumikiling na, lumiliko na mga pare. Ito. Alam naman natin na itong magkapatid na to, mahilig talaga tong magbaliktaran. Ako po, doble kara to. Kasi naalala nyo, yung tumatakbo si Binay noon, yung tatay, si Jejomar, talagang push na push to. Etong magkapatid na to talaga kay Binay. Pero nung alam nila, nung last minute, na ang taas ni Pangulong Duterte sa lahat ng survey ay bumaliktad bigla. Walang hiya. Tapos si Bongbong Marcos naman nakaupo ngayon, bumaliktad na naman sila. Ngayon para medyo, alam mo to, medyo bumabanat na sila doon sa mga kakampi nila, sa mga tropa nila, para pagdating ng upo ni BP Sara, madali na lang sila makabawi kasi may papakita sila, nakabawi na kami. Tingnan nyo to mga pare, tingnan nyo to. And this would probably also serve as stern warning then sec dun sa mga possible na mag-commit ng the same mistakes or... It's exactly the purpose. Matuto naman kayo. Mahiya naman kayo. Uy! Mayaman na nga kayo, magnanakaw pa kayo. Para narinig na namin yan Mayaman na nga kayo, magnanakaw pa kayo. Ano to? Hindi kasi... Sino ba binabanatan niya dito? Si Bongbong Marcos? Kasi mayaman na sila Sila Bongbong Marcos, di ba? Mayaman na sila, nagnanakaw pa rin. Sino ba binabanatan mo? DILG Secretary John Vic Remulla. Sino bang binabanatan mo? Ang presidente na ba? Excuse me po. Kasi hindi, parang presidente na yung parang presidente na yung binabanatan niya At yung salita mismo ng presidente, mga pare, ang ginamit niya na mayaman na nga mahiya naman kayo. Ano to? Pero hindi nyo ba napapansin na parang trabaho na sila ng trabaho para matugis yung mga dati nilang kasamahan? Yung dati nilang pinagtatanggol. Tapos bihira na silang bumanat ngayon. Parang wala akong naririnig, mga pare, na banat nila ngayon sa mga Duterte. Hindi nyo ba napansin? Hindi nyo ba napansin na parang sila tahimik pagdating sa mga Duterte? Unlike before, na talagang lahat ng issue parang inililink doon sa mga Duterte. Pero ngayon kasi medyo malapit na ang eleksyon, meron silang 2 years para babura o tanggalin sa isip ng mga Pilipino yung mga ginawa nila noon na idinidikit sa mga Duterte lahat ng issue. So pagkakataon na nila to para makabawi. Tuloy. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Having said, may possible kayong resolution or recommendation ng DILG? May mga pagbabago ba in terms of the processes sa paggastos ng pondo ng SK? Sa SK to mga pare, itong context nito Ang mayroon kasi dito yung pondo ng SK dati dumadaan sa kapitan yan. Ngayon may sariling pondo ng SK, sila na ang signatory. So wala nang checks and balances. So anong nangyari dito, dahil sarili na lang diskarte lahat, naaabuso nila yung... Ang problema kasi dyan, itong konteksto nito, meron daw mga SK na sinasabi na nangungurap. May mga tinanggal daw na SK na nangurap, itong si DILG. So, ang problema kasi sa pagiging SK, okay naman siguro yan. Bukod sa mga palipaliga lang nila, okay naman siguro. Sa iba. Kasi kaya namang gawin ng barangay yung paliga-paliga Di ba? Pwede silang gumawa ng paliga sa barangay lang mismo. Hindi na kailangan ng SK. Ang SK kasi parang nagiging, mga pare, parang nagiging training ng baby crocodile. Ang SK para maging training ng mga bagong kapitan, 'di ba? Bagong politiko, naku po, 'di ba? Ayun ang parang nakikita ko diyan. Pero eto mga pare, to be fair, may mga SK naman na sa ibang lugar na okay naman, may ginagawa naman at maayos naman yung pamamalakad ng mga ibang SK doon. Pero mas marami kasi ang parang nagkakaroon na lang ng NMAX, nagkakaroon na lang ng motor bigla, 'di ba? Ano yung SK negosyo? Para hindi nga maramdaman yung SK sa mga kabataan ng tinapay. 'Di ba? Dapat sila ang nagpapatupad ng mga ewan ko para sa akin dapat SK ang mga ng mga tambay Sila ang nag-i-implement yan. Bawal tumambay sa ganito. Bawal kayo magbigay sila ng advocacy o maglabas sila magpakita sila ng mga bagay na pwedeng paraan para iwasan yung mga halimbawa sigarilyo, droga, 'di ba? Kaya nga siguro yung mga paliga nila okay naman yun. Pero puro paliga na lang bang gagawin natin? Kanilang kapangyarihan.
So nakita nyo, maliit na barangay, mayaman na barangay. Mas nakakahiya pa nga ito eh. Mayaman na barangay, sila pa ang nagnanakaw. Sila pa ang umaabuso ng kanilang kapangyarihan. Kung ako lang ang masusunod, ay papalitan ko na ang struktura ng SK. Wow. Ito ay constitutional issue at hindi kaya ng aking kagawaran. Pero ang recommendation ko talaga dyan, kung magkaroon tayo ng constitutional change, ay abolish ng SK. Dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinaryo na lamang. Eto ha, pagdating dito mga pare, sabi naman natin yan, alam nyo naman ang ano ng Banateros eh. Okay si John Vic dito sa pag-demolish ng SK kasi parang nagiging training nga ito eh. Parang nagiging training para maging corrupt yung isang SK councilor o chairman. 'Di ba? Parang training na to mga pare. So okay ako dito sa gusto niya mangyari. Pero tandaan nyo to mga pare, hindi porket okay yung sinabi nito, eh okay na to sa akin. Hindi Yung gusto niya mangyari, okay. Okay yon para sa akin. Pero pero yung pagkatao nito ay nako. Hindi. Okay naman yung ginawa niya eh. So papalakpakan natin yan. Di ba? Palakpakan natin yan. Yung gusto niya mangyari ay hindi pa pala nagagawa. Pero yung etong tao na to, alam naman natin to na paru-paro to. Kung saan to makikinabang, dun lang to pupunta. At eto na nga, parang ginagawa niya yung style ni gumukuha siya ng style kay PRRD kay Pangulong Duterte. Alam niyo yung mga nakahubad, mga nagiinom sa kalsada. Matagal na yan. Matagal na nangyayari sa Davao yan. At nangyari na yan dito sa Pilipinas. Inano na yan ni Pangulong Duterte, inano na yan, sinabi niya na yan, inimplement niya na yan. Ang problema, hindi lang tinutuloy. So nakikita nyo, di ba? Inuman na naman sa kalsada, marami na naman nakatent dyan, na linggo-linggo na lang, nagiinom. Tapos pag dadaan ka, parang galit pa. Ano to? Sa inyo yung kalsada? Tapos mga nakahubad. Tapos pagdating ng dulo, yung mga lasing magsasapa ka na, perwisyo sa mga natutulog, di ba? Yan ang nagiging problema. Kung sa bahay kayo mag-inuman, wala namang problema. Ito mga pare, wala problema kung may okasyon. Okay naman yan, wala namang problema. Pinapaalam naman yan eh. Pinapaalam yan sa barangay o sa mayor, bibigyan pa nga kayo ng tent na may mga pangalan nila, di ba? Yun, okay yan. Pag may okasyon. Pero yung okay lang istorbo, isang araw, pasensya na, mga kapitbahay, nagkakasiyahan dahil birthday ng anak ko, birthday ko, ganyan-ganyan. Okay yun. Okay naman yun. Pero putang ina yung linggo-linggo kayo nagiinom dyan, natanghaling tapat lang, nagtatayo na kayo ng tent, anak ng tina pa. Hindi okay yun. Hindi yun okay. Kung gusto niyo mag-inom, doon kayo sa loob ng bahay niyo. Yun ang problema. Para okay tayo lahat. Hindi na kayo nakaperwisyo ng ibang kapitbahay nyo sa daan, at least na sumunod pa kayo sa batas. Kahit maghubutubat kayo sa loob ng bahay nyo, okay lang. So you're pushing for abolition talaga ng SK na? If there is a constitutional method of changing it, then I would push for the abolition of SK. So parang nagiging breeding ground, parang training ground sir ng corruption. Kasi so basic unit na to, tapos... Tama. Tsaka bata pa, natututo na. Talagang Ang SK, after the first year, sa buong Pilipinas, 50% attrition rate. 50% hindi na napasok. So, mag-a-appoint na lang ng OIC. Kasi nag-aasawa, nagtatrabaho, nag-aaral, hindi na kayang gampanan na kanilang kapangyarihan. So, ang recommendation ko ay village council na lang mag-a-appoint kung sino mag-handle ng youth affairs kaysa mag-election pa. Nangyayari sa kanila kasi yung election ay nagiging parang tsapa nila na hindi sila pwedeng magkamali. Kahit anong gawin nila, tama pa rin. Okay. Palakpakan yan. Okay yun Yung sinabi niya, natanggalin yung SK. Kasi unang-unang mga pare, gastos din yan eh. Isa ring malaking gastos yan sa lalong-lalo na pag nag-eleksyon. May eleksyon din niya mga yan. So, another, gastos yun. Tapos may budget pa sila, gastos na naman. Unlike kung tama yun, yung kung mag-a-appoint na lang ng para sa youth, pwede siguro. Okay na lang yun. Kahit wala ng eleksyon. At least yung mga pondo na magagastos pa sana sa eleksyon, magagamit din para sa mga ibang bagay. Okay. Pero, tandaan nyo mga pare, ito malinaw hindi okay sa akin to si John Vic. Maganda yung gusto niya mangyari, pero hindi okay yung pagkatao niya para sa akin. Dahil ayan, mga paru-paro yung mga yan, mga rimulya. At mahilig pa yung anong tawag dito? Magpaikot-ikot ba? Basta kung saan sila makikinabang, parang
Ano ba yun? Linta? Ganun ba yun? Kung sa may masisipsip, doon sila. O, eto mga pare, bago tayo pumunta doon sa issue natin dito kay BP Sara, hindi, ito muna siguro kay BP Sara muna unahin natin bago yung kay Senator Bong, okay? O, eto. Si Attorney Mans Carpio magsasampa ng kaso. Ito na. Tingnan nyo kung gaano kaingay itong mga media na to. Oo. Sige. Wait lang. Sige. Wait lang. Ito sir. Pwede, excuse mo na. Oy. Oy. Sir, pwede mo bumuka? Sigawan sila ng sigawan, ano? Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Eto, paliwanag ko lang mga pare ha. Si Man Scarpio, syempre asawa ni BP Sara yan. Kasi nilabas din yung ano nila, yung kanilang yung joint bank account daw ng AMLAC, kung sino-sino naglabas, sila Luistro. Basta. Hindi, ewan ko ha. Ang dami kasing nilabag na batas eh. Asa na yung bank secrecy? 'Di ba? Secrecy na tinatawag. Na hindi ka pwedeng maglabas ng mga confidential information na galing sa bangko. Nakuha mo yon at hindi mo pwedeng ilabas sa publiko. 'Di ba? Hindi pwedeng gawin yun. Kailangan meron kang utos ng korte para maipalabas yan. Ayan nga yung sinasabi ni Attorney Panelo na hindi ka pwedeng basta-basta lang maglabas ng private account o yung mga transaction na walang utos ng korte. Yeah. So, syempre, gagalaw talaga dito yung yung asawa niya. Pati siya dinamay eh. Anak ng wala. Pinag-uusapan dito mga pare. Pinag-uusapan dito mga pare yung kay BP Sara. Pero bakit dinamay nila yung asawa, pati nakakatawa nga eh. Kutsa pati si Kitty na tumatanggap daw sa drug lord, no 7 years old pa lang, 8 years old, anak ng hayop talaga to si Trillanes. Isipin niyo yun, kumukuha na o tumatanggap na, 7 years old pa lang. Anong kagaguhan niyan Trillanes? Kaya dapat makasuhan tong mga to eh, sa ginagawa nitong kabulastugan. Hindi tama to. Kaya ayan na, magsasampa na ng kaso si Man Scarpio, Attorney Man Scarpio, para dito sa mga ginagawa nitong mga to. Okay, akala nyo kasi hindi papalag. Sige muna lahat. Sige na, para mapagbigyan natin. Kawawa yung nakakano yan. Sige na. Ayan na, sige na. Pagbigyan natin lahat. Ha? Kuya. Dito gilid. Sige ba? Ayusin nyo kasi. Para makakuha ng lahat. Para sabay-sabay na lahat. Okay, tama. Go! Okay. May suspense. Dito lang mag-umpisa eh. Ang gulo ng mga to eh. Okay. Kuya, babalo konti. Yan. Okay? Bababa ng konti. Oh, yan. Okay na? O, sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Yun. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Man, mag-ilan pa mga kuan? Okay, sige na ha. 5 minutes, 10 minutes ha? Okay. Sige, unang tanong. Okay, ang pinahal po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A Okay. RA 9160 na naamindihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Oh, malinaw. Bawal maglabas ang AMLAC ang anuman nakuha sa bangko. Sa batas yun ha, mga pare ha. Oh, nakalagay yun doon. Yung sinasabi nga ni attorney. So,
ang paliwanag diyan ni Attorney Panelo, pwedeng maglabas pero kailangan may aprobado ng bangko 'yan. Hindi po pwedeng maglalabas na lang sila basta-basta ng ganyan. Kaya nga sumabla yung AMLAC dito tapos nagkaroon pa ng parang ano yung malicious intent. Kasi isipin nyo mga pare, yung pinagsama-samang in and out flows, talagang aabot ng billion, trillion yan. Diba? An example ko nga ano nakaraan putyang ina, umabot ng sabihin mo 1,000 lumabas o pumasok o kung lahat yun i-add mo, yung pagbabayad mo pa ng kuryente at tubig, internet, di ba? Lahat yun, pag pinagsama-sama add mo, putya, abot talaga ng milyon yung pera mo. Putya, sana all, di ba? Kung talagang yun yung laman ng pera mo, sana all. The power daw ang Congress sa submit na power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ang RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso. Diba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng impormasyon ang AMLAC. Oh. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala Basahin po natin. Section 8A. At ang buong amla ng batas, wala pong exception. Pero hindi ko alam mga pare nagtataka ako dito sa mga congressman natin o dito sa mga dyan sa Kamara, dyan sa lalong-lalo na dito sa Justice Committee na tinatawag. Bakit hindi nyo alam yan? Bakit hindi nyo binabasa? Bakit hindi nyo nire-review? Unang-una, mga abogado pa tong mga to. Yan si Jokno, abogado yan. Si Dilima, abogado. Sino ba to? Si Luistro, abogado yan kahit parang hindi. Kahit tinago niya yung asawa niya, di ba? Na wanted. Oh. Abogado yung mga yan, di ba? Oh, abogado kayo, bakit hindi kayo nagbabasa? Bakit hindi nyo muna reviewin yung mga pinaggagawa ninyo bago nyo ipakita sa publiko? Hindi, ang nagiging problema, pinapangunahan kayo ng pamumulitika ninyo Gusto nyo lang talagang mawala yan si BP Sara sa daan ninyo para pagtakbo ng pagdating ng 2028, putya, malaya kayong magagawa yung gusto ninyo. Malaya kayong makakapagpatakbo ng mga gusto ninyo, ng mga bet nyo. Yan lang talaga yan. Kaya nga kahit hindi naaayon sa batas kahit ano nang gawin kahit parang basta magmukhang masama na lang yung Vice President, okay na. Wala na kaming pakialam sa batas. Ayop kayo. Saka isa pa mga pare, ito nga ang gusto nating mangyari. Kung gusto nyo talagang imbestigahan niyang confidential funds, hindi lang dapat sa iisang tao, hindi dahil kay BP Sara lang Kahit sabihin na natin si Leni Robredo o kahit sabihin na natin kung sino man dyan ang may confidential funds, hindi pa pwedeng yun lang. Dapat general. Kung may gusto kayong imbestigahan, kaya nga tinawag na confidential yan bakit gusto nyong alamin kung sino si Mary Grace Piatos? Para malaman nyo kung sino yung papatayin ninyo. Diba? Kasi yun yung mga kaya may mga ganyan, may mga code name mga pare. Para lang sa kaalaman nyo. Code name yan para hindi ma-detect o ma-trace kung sino yung nagtuturo o sino yung mga intel para tugisin yung mga makakaliwa. Yun lang po yun. Mga NPA. Diba? Ayan yung mga nagbibigay ng information para maturo yung mga yun, para malaman kung nasaan yung mga yan. Reward nila yan, mga pare. Tapos aalamin nyo kung anong pangalan nun para para patayin? Alam na natin yan, huwag kayo magpanggap. Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sampina. Ito pa, isa pa mga pare, yung nakapaloob doon sa article of impeachment nila, yung kaya naging may substance daw, yung sinasabi nilang impeachment ni BP Sara, meron daw. Yung mga
binabanggit nila dito, yung mga pinalabas nila niyan, wala yan doon sa impeachment. Wala yan sa loob ng impeachment na ipinasa nila na sinabi nilang may substance. Wala po yun. Kaya nga ito tinatawag na fishing expedition eh. Para makakuha sila ng mga information o kung ano-anong ebidensya para makapagturo o mayurakan man lang yung pangalan ni VP Sara Duterte. O di ba ginawa nila yan? O ang laki pala ng pera nyo eh. Tapos malaman-laman mo pinag-add lang pala yun. Tapos malaki na kagad. Ay nako. Yung mga tanga naman naniniwala. Ayun ang problema sa inyo. Bago kayo kasi ay nako. Yun nga yung sinasabi ko eh. Hindi lang to para sa mga DDS, para sa mga dilawan, para sa mga loyalista. Hindi lang to, para to sa lahat ha. Huwag niyong hayaan yung bugso ng damdamin nyo ang manaig pag nakakita kayo ng isang post. Pag may narinig kayo, ipopost nyo kagad. Hindi! Para to sa lahat ha. Wala akong pinipiling kulay dito ha. Para to sa lahat sa inyo. Dilaw ka man, pula ka man, pink ka man, kulay tae ka man, DDS ka man, lahat. Hindi porket nakakita kayo ng information o masasabi natin na parang okay sa inyo, 'di ba? Parang okay sa akin to, okay sa akin to. Yung bugso ng damdamin mo, putya ipopost mo na kaagad. O, sinong masisira? 'Di ba ikaw? Tapos itatag ka ng fake news. Hindi po pwede yun, ha? Para po ito sa lahat, ha? Para po ito sa lahat. Kaya, bago kayo mag-popost, i-ano nyo muna, i-research nyo muna. Mag-research naman tayo. Simpleng-simple lang, nakalapag na sa... Ang daling mag-research ngayon. Nakalapag na lahat dyan sa Google. Nakalatag na lahat dyan. Kung hindi legit, eto sinasabi ko, kung hindi legit yung maglalabas ng ng information na yon, kailangan alamin nyo muna. Kung hindi legit na masasabi natin na media platform, 'di ba? Na mainstream media platform, pag hindi yun legit na nanggaling sa kanila, putya wag niyong paniwalaan yun. Hindi, wag kayo maniniwala basta dun sa may nilagay lang na, for example, yung sa GMA nga di ba? Ha? Yung sa GMA, nilagyan lang ng GMA na logo, pinaniwalaan na nung iba. Hindi po ganun ha? Para malinaw tayo, para hindi tayo, kasi kayo rin ang mahihirapan dyan, kayo rin ang magkakaproblema. Tip lang naman yun, tip. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bantang sa aksyon na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Parusa. Kaso ng kaso. Ito na po yun. Tela. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po ni Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi, hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yun. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Yun. Kaya hindi Yan yung sinasabi natin. Kung totoo ba o hindi yung transaction na yun o yung mga pinapalabas nila na ebidensya, doon yun sa impeachment court. Doon yung trial. Hindi dyan sa kamara. Sa kamara kasi, magkakalap lang ng ebidensya o maghahanap ng ebidensya para pagbutuhan at iakyat na yan sa impeachment court, which is yung Senado, na magko-convene sila as impeachment court. Di ba? May mga nakamaroon sila noon. So, ganun ang mangyayari dyan, mga pare. Ganyan ang mangyayari dyan. Kaya nga, etong ginawa ng AMLAC at itong mga ginawa ng mga tulongges na naglalabas ng bank account nitong ni Attorney Manscarpio at ni BP Sara, hindi po tama. Kasi hindi mo pwedeng isa-publiko yan. 'Di ba? Mini-mini trial pa kasi to si Luis Roy, parang gago eh. Hindi, ang tanong kay Luis Roy, nakapagbayad na ba siya kay BP Sara? Ha? Nauna, tinago mo yung asawa mo. Tapos, na-wanted. Tapos, may utang ka pa daw. Tuloy. po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Isa pa yun. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin
na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Ay, pasensya ka na sir, attorney. Hindi na po kasi pwede yung yung para sa yung batas. Hindi. Meron na po tayong bend the law. Meron na po tayong mga law benders ngayon. Kaya hindi na po uubra yan. Yung mga batas na ginawa noon para protektahan ng isang individual ay hindi na po pwede. Kasi pwede na po nating i-bend yan eh. Pwede na po nating balikuin yan ngayon. Ngayong panahon na to. Attorney, pasensya ka na ha. Sometimes, you have to bend the law. Sino yun? Si Tulpo yun. Si Erwin eh. Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Yes. Magbabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Oo. Pahiya. Eh, ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC, April 16, bago maglabas ng sabpina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. Yun ang problema. Yun ang problema sa AMLAC. Walang consent. Hindi nila pinaalam o hindi sinabi sa kampo ni Vice President Sara Duterte na maglalabas sila ng gantong information. Bigla na lang lumabas yan. Tapos may malicious pa nga, di ba? May malisya pa yung ginawa nilang pag-a-add lahat para magmukhang bilyon yung pera doon. Oh, kita nyo? Ang dami nilang nilabag na batas, mga pare. Ang dami nilang nilabag na batas. So ang gagawin talaga ng kampo ni Attorney Man Scarpio, talagang aapila yan. Hindi po pwedeng hayaan yung mga katarantaduhan ninyo. Unang-una, hindi nga siya kasama dun sa impeachment trial na yun eh. Ang ini-impeach doon, si VP Sara. Ba't kasama yung asawa? Kahit sabihin mong asawa yan, hindi naman yan nagtatrabaho sa gobyerno. Oh, hindi naman yan impeachable. Bakit dinamay ninyo? So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Etong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. Oh, tama. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. So, sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Oh, yan yung sinasabi ni Attorney Panelo na hindi kayo pwedeng maglabas basta-basta. Ito nga, hindi sinabi ni Attorney na sa AMLAC, hindi pwedeng maglabas basta ng information na galing sa bangko. Kailangan mo, for example, dumating na sa impeachment court yan, sa Senate, 'di ba? Kailangan ng utos ng korte o parang pahintulot ng korte para ipalabas 'yun. Okay 'yun, walang problema. Ang problema yung AMLAC na labas. Tapos may yun nga, sinasabi natin, may katarantaduhan pang nangyari. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paanong legal na pararaan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yun. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong impormasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Ulit nito. Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts.
Ngayon, hindi mo po pwede naman gawin na wala ka naman money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang problema. Samantalang mga pare, yung tinatawag natin o yung sinasabi natin na mga flood control project, tapos dyan nga sa may itong si Bernardo at yung mga tao niya na nagma-money laundering dun sa may parang hindi naman ganyan ang ginawa nila. 'Di ba? Parang hindi naman ganyan. Tapos yung Bernardo na sinasabi natin, Yusek Bernardo, biglang safe na ngayon sa anong tawag dito, sa kaso. Kasi under siya ng WPP, Witness Protection Program. Mamaya pag-uusapan natin yan mga pare. Kung tingnan nyo kung gaano kagago yung ginawa nila kay Senator Bong. Tingnan nyo ha. Mamaya pag-uusapan natin yan. Tapusin lang natin to. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Di ba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Di ba? Eh di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na inilabas ng AMLAC during the... Kaya una sinasabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction Wala nga kung binigay hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, na pilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding? Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Ayan mga pare, hanggang dyan lang muna yan, mahaba pa yan eh. So yun ang sinasabi nila na bakit parang pati yung asawa ni BP Sara dinadamay nyo sa dinadamay nyo. Yung naglabas lang yung AMLAC ng mga ad na transaction, putyang ina, 6 billion ba yun? 7? Basta mga ganon. Pinaniwalaan na kagad ng mga bobo. Ang mga naniniwala dyan, bobo. Yun lang ang masasabi ko, ha? Ang mga naniniwala doon sa pinalabas ng AMLAC, mga bobo, tanga, ulul na walang utak. O di kaya bayad. Kaya ganun lang naman yan kasimple. Kasi kung ang linaw nung doon inflows at outflows pinagsama Talaga malaki yun. Tanga ang putang ina. Yung katangahan kasi dapat iniiwan yan, binabaon sa sa baul Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo mga pare. Pag meron kayong nakita na akala nyo pabor na sa inyo o yung masasabi nyo na na okay to para sa inyo sa pinaniniwalaan nyo, kahit dilaw ka, loyalista ka, DDS ka, kahit ano pa. Huwag basta-basta mag-share, magpo-post kasi masusunog kayo dyan Diba? Bakit hindi na lang tayo mag-post ng tamang information? Diba? Meron pa nga nag-chat sa akin, tol, anong laki ng ni Sara, o laki ng ebidensya, tol, easy ka lang. Easy ka lang. Kutya, nahahatak ka ng mo, nahahatak ka ng bugso ng damdamin mo, kaya mo sinasabi yan. Easy ka lang. Kutya, hindi, unang-una, bawal ngang ipakita yan sa publiko O, diba? Di ba sinabi nung ng abogado ni Atty. Manscarpio na hindi ka po pwede yan ipakita at hindi nga nagbigay yung AMLAC sa amin ng hindi nga pinaalam sa amin ng AMLAC na maglalabas sila ng ganyan. Yung palang sabog na Ay, nako. Kalokohan nyo. At dahil dyan sa AMLAC na yan, ito ang ating isa pang huling issue natin ngayon mga pare. Ito, walang iya ayan mga pare. Kita niyo yan? Ito, 1 billion alok ni Bernardo. Pinalalakas ang aplikasyon ni Revilla para sa piyansa. Kasi di ba nag-petition ng si Senator Bong Revilla na nagsasabi para daw magkaroon ng makapagpiyansa sila. Eto yon. Kasi parang itong si Bernardo magbabalik daw ng 1 billion. Walang hiya.
magbabalik ng 1 billion para pasok pa rin siya sa WPP. Siguro ganun. Ano? Ito, basahin natin. Quezon City. Naging sentro ng pagdinig sa piyansa ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang alok na pagbabalik ng 1 billion ni dating USEC Secretary ng Public Works na si Roberto Bernardo, kung saan napansin ng court observer na imbis na palakasin at ay lalo nitong pinahihina ang kaso ng prosecution. O kita nyo mga pare? Kasi ikaw, kung wala kang ninakaw, di ba? Kung wala kang ninakaw sa gobyerno, bakit ka magbabalik? Para ano? Unang-una nagbalik to ng 500 million. Di ba? Nagbalik siya ng 500 million. Pagbalik niya ng 500 million, pasok na siya dun sa WPP. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kasuhan hanggang tumatakbo pa tong kaso na to. Tumatakbo pa tong issue na to. Oh, di ba safe na siya? Nakakauwi, relax. Nagturo lang mga pare ng kung sino-sino. Tinuro yung mas sikat, mas mataas, at ayan na nga si Senator Bong Revilla ang napili. Oh. 'Di ba? Tapos ngayon, magbabalik pa siya ng 1 billion. Kaya nga sabi ng court observer na parang imbes na yung mga information o yung mga testimony laban kay Senator Bong Revilla magpapatibay o magiging solid para hindi aprubahan yung pagbe-bail niya. Hindi. Nagiging labo-labo na. Kita nyo yung ginagawa ng gobyerno sa mga kalaban nila. Bakit natin nasabing kalaban? Si Senator Bong Revilla kahit tumakbo to under ng alyansa, kasi ang impeachment ni VP Sara noong unang-una, itong pamilya ni Senator Bong Revilla ay hindi, mga pare, hindi kahit isa sa pamilya niya hindi pumirma sa impeachment. At mga pare, ang bali-balita tatakbo daw to ng gobernador diyan sa Cavite. Oh, diyan sa Cavite. So para sirain, para hindi manalo si Senator Bong Revilla, ang ginawa ng Rimulya, di umano, tinrabaho. 'Di ba? Pinakulong. 'Di ba? Hindi pa nga, mga pare, ito hindi pa nga napapatunayan o hindi pa nga tumutugma-tugma yung mga tinatawag o yung sinasabi natin na ebidensya. Putya, pinakulong na kagad tong si Senator Bong Revilla. Samantalang yung umamin na si Bernardo, umamin to mga pare, umamin to. At ang malabo dito, yung mga statement nito pa iba-iba. Oo. Under oath ka tapos yung statement mo pa iba-iba. Inaabutan ni Boying Rimulya. Kita nyo? Pa iba-iba. Oh. Tapos nagbalik lang ng pera. Ayun, safe na. Safe na. Walang hiya. Ito, sumunod. Sa huling pagdinig sa harap ng Sandigan Bayan 3rd Division, tinanong ni Associate Justice Ronald Moreno ang tungkol sa alok ni Bernardo na ibalik ang malaking halaga sa gobyerno bilang isang sa mga kondisyon para tanggapin siya bilang state witness. Putang ina. Ano to? Chismis? Tapos babayaran mo yung ano? Parang ang pinapalabas ni Bernardo dito, babayaran ko yung ano Bigyan ko kayo ng ng 1 billion. Balik ko yung 1 billion tapos pasok niyo kung state witness. Ano, binabayaran mo yung yung korte? Ano, Bernardo? Parang sinusuhulan mo yung sinusuhulan mo yung korte? Ano to? Walang hiya Oh. Ayon sa depensa, ang ganitong kalaking halaga ay hindi basta kayang ibalik ng isang minor na kalahok lamang. At sa halip ay nagpapahiwatig na si Bernardo ay may control o access sa malaking bahagi ng pondo ng proyekto. Ito galing po to sa Marimate, mga pare, itong balita na to Kasi, putyang inang yan, lahat ng, ito malupit di ba si Bernardo tinuro si Bong Revilla. Tinuro si Bong Revilla na parang siya daw yung mastermind, nagbigay daw siya na hindi naman mapatunayan o wala namang ebidensya yung mga driver na talagang yung laman nung sinasabi nilang box di umano na ibinigay kay Senator Bong Revilla di umano may lamang pera. Wala silang patunay doon. So, lahat ng state witness o yung mga witnesses na inimbitahan dyan, ang tinuturo lahat si Bernardo. Walang nagtuturo doon kay Senator Bong Revilla. Sino ang nagturo? Yung Bernardo. Yung Bernardo mismo na talagang siya ang may hawak ng pondo. Siya ang may control. Kasi po siyang inaisipin nyo ito mga pare.
hindi mo ibabalik, hindi ka magbabalik ng 1 bilyon. Bilyon ang pinag-uusapan dito mga pare Bilyon ang pinag-uusapan dito. Hindi ka magbabalik ng 1 bilyon kung wala kang ninakaw na mas malaki. Putya kung for example, nagnakaw yan ng nakakuha yan ng 5 billion. 'Di ba? Balik mo yung 1 bilyon, naka-under ka na, WPP, state witness ka na, tubo ka pa rin ng 4 billion. Okay pa rin. Pero, yung pagbalik mo ng 1 billion, okay lang yun. Safe ka naman. Parang ganun eh. Ganun ang pinapakita nito ni Bernardo. Ito pa. Sunod. Para sa mga taga-suri, inilalagay nito si Bernardo sa sentro ng umano'y anomalya kung saan inilarawan siya ng depensa bilang pangunahing arkitekto ng sistema at hindi simpleng whistleblower na naglalahad ng katiwalian. Kitang-kita naman na parang, ang lumabas lang noon, nagturo lang ng kung sino-sino Tapos yun na yung pinakulong. Tapos dahil nagturo siya ng mas mataas sa kanya, tapos balik ng pera, state witness. Safe. Sa kanyang cross-examination, tinanong pa ng abogado ng depensa na si Attorney Riodi Anthony Balisis, si Bernardo, ikaw ba ang mastermind na nagbibigyan diin ang malalim nitong pagkakasangkot umano sa irregularidad sa mga proyektong flood control at ang kanyang pagiging malapit sa pondo? Okay? Sa sarili niyang testimonya, kinumpirma ni Bernardo na nakinabang siya sa illegal na sistema, siya mismo ang tumulong magdisenyo at magpanatili. Mga pare, testimonya to ni Bernardo, yung sinasabi dito. Testimonya ni Bernardo na siya ang tumulong at may alam siya na kinabang siya dun sa sistema ng nakawan. Okay? Pero bakit mga pare, yung umamin na magnanakaw ka at nagnakaw ka sa gobyerno, putya malaya dahil nagbalik lang ng pera. Ano to? Ginagawa niyong kagaguhan? Ginagawa niyong chismisan? Ginagawa niyong laro-laro yung korte natin? Hindi Hindi pa pwede yan. Ginagawa niyong gago Ginagawa niyong tanga yung korte natin. Ginagawa niyong parang binabasura niyo o parang niyuyurakan niyo yung korte ng Pilipinas. Kasi putang ina, umamin ka na nga Umamin ka. Umamin ka na nagnakaw ka at ikaw nagdisenyo nito. Tapos, safe ka? Ano yun? Tapos parang ang siste dito mga pare, para siyang nanunuhol pa Nanunuhol pa na, sige, magbabalik ako ng 1 bilyon. Pero kailangan nasa state witness ako. Ano? Gago ba kayo? Tapos lahat ng sinasabi nila na ebidensya o yung mga testigo nila nagtuturo kay Senator Bong Revilla, wala naman sila maipakitang ebidensya. Chismisan to? Hindi, parang nagiging chismisan lang Tsaka parang ginagawang tanga yung mga Pilipino. Putang ina, umamin ka na dahil magbabalik ako ng pera, safe nyo naman ako. Pwede bang pasok nyo ako sa witness protection program? Kasi babalik ko na, bilyon na to. Baka okay naman. Puta, ibalik mo yan o hindi, dapat managot ka sa batas, demonyo ka, umamin ka na nga Nakapaligid sa kanya ang mga tauhan at kasamahan na sumusunod sa kanyang mga utos. Nagsasagawa ng kanyang mga direktiba umano'y nakinabang din sa isang sistemang pinatatakbo sa pamamagitan ng koordinado, tuloy-tuloy at pakinabang na operasyon sa kabila ng kawalan ng pananagutan. Yun ang mahirap. Ewan ko dito, bakit si Bernardo ang tinuturo iba? Samantalang yung mas marami ang nagtuturo kay Romualdez at mismong si Zaldico ang nagtuturo kay Romualdez at kay Bongbong Marcos na sila ang mastermind. At mga pare, nagtuturuan na ang mga gago. Bakit? Kasi malapit na silang mabisto Hindi, actually, alam naman natin na sila talaga yan Tapos biglang di ba naglabas ng video si Romualdez, hindi ko alam kung nandito pa yan Isipin nyo yung background ni Romualdez, kulay blue. Di ba? Sa tingin nyo, nasa Pilipinas pa yan. I don't know Di ko alam. Pero sa tingin nyo, nasa Pilipinas pa ba si Romualdez? Kayang-kaya nga nila baliin yung batas. Tandaan nyo, may sariling jet yan. Kayang-kaya niya umalis. Kayang-kaya niyang umalis ng bansa na hindi natin nalalaman. Tapos nagtuturuan na sila ngayon. Ang pinapalabas, di ba, ang tinuro ni Zaldico na ang mastermind dito sa malawakang korupsyon na to, etong si
Romualdez at si Bongbong Marcos, 'di ba? Ayun ang tinuro ni Zaldico. Pero ang tinuturo nito ni Romualdez itong si Cheese Escudero at itong si Zaldico. Magtataka ka kasi mga pare, si Cheese Escudero ang unang bumanat din diyan ay Romualdez. Bakit bandang huli siya pa yung kampiyan sila? Kung ikaw may kinalaman, kung ikaw may kinalaman ka doon sa mga katarantaduhan na yun, bakit mo aawayin si si Romualdez? Oh, eto mga pare, umatin yan si Zaldico sa mga hearing diyan sa may ICI, di ba? Pumunta yan si Cheese Escudero. Kaya nga niya sinabi na bakit itong si Romualdez hindi nyo imbitahan? Bakit parang pag binanggit mo si Romualdez, nawawala na yung mga issue? Parang hindi na pinag-uusapan. O ngayon, anong nangyari sa diyan sa Blue Ribbon Committee? 'Di ba? Tahimik. Wala nang nangyayari, tahimik na. Kaya magtataka ka sa mga pinaggagawa nito Kung saan namang nakikita ng mga Pilipino, lumalabas naman yung mga kahayupan nila. Ang problema, nasa ulo na Hindi gumagalaw. Samantala, sabi dito, sinabi ng 3rd Division Presiding Justice Carl Miranda sa pangunahing saksi ng prosecutor, Engineer Bernardo, in this case ay dalawa lang yung talagang naririnig kong pangalan. Maraming nagrarally dyan at doon sa tapat ng opisina ko, naririnig ko lahat, Senator Revilla walang sala at saka Engineer Bernardo mastermind. Bernardo nyo pananagutin, hindi dapat maging state witness kaya sagutin mo ang tanong. Attorney Balisi, ikaw ba talaga ang mastermind? So, yun ang mga sinasabi o yung mga maraming nagrarally Maraming nagsasabi na si Senator Bong Revilla ay walang sala at si Engineer. Kaya nga ang nagiging problema kasi dito, yung Bernardo na umamin sa mga pagnanakaw niya state witness. Tapos yung tinuro niya, si Senator Bong Revilla nakakulong. Lumutang ang usapin ng 1 bilyong alok na pagbabalik sa presentasyon ng ebidensya ng prosecution kung saan tumistigo si Bernardo bilang state witness upang patunayan ang pahayag na malakas ang ebidensya laban kay Revilla, ang pamantayang legal upang itanggi ang piyansa sa mga kasong hindi ito karapat-dapat. Nag-alok si Bernardo ng 1 billion para maging state witness at patunayan na malakas ang ebidensya niya laban kay Revilla. Ang problema mga pare, ito nga. Siyam na testigo na ang walang hindi nagtuturo, hindi tinuturo si Senator Bong Revilla. Siyam, mga pare, 9 yan. Hindi biro yan. Pero yung mga ibang testigo, ang tinuturo si Bernardo na siya mismo alam namin, na siya nag-uutos, alam namin. Kahit isa doon sa mga walang nagtuturo. Meron yung dalawang driver na naghatid daw pera kay Senator Bong Revilla, di umano. Pero wala naman silang maipakitang ebidensya. Wala man lang silang maipakita na nandito na kami, ito yung hinatira namin, ito yung bahay. Walang ganun. Puro lang salita, puro lang kwento. Pero etong mga lahat na nagsasabi, si Bernardo kilala nila at siya ang nag-uutos sa amin na gawin to. Ayun kayo maniniwala doon. Tapos ito pa, nag-alok pa ng 1 billion. Ano to? 'Di ba? Kagaguhan. Iginiit ang depensa na dapat tingnan ng may pag-iingat ang testimonya ni Bernardo dahil hindi lamang ito kulang sa matibay na ebidensyang sumusuporta kundi nagpapakita rin ang kanyang alok na 1 billion na may malakas siyang personal na interes na pakikipagtulungan sa gobyerno upang makaiwas sa prosecution. Di ba? Parang nanunuhol si Sir. Ayon sa kanila, ang mga testimonya na nagbibigay pang saksi ng prosecution ay hindi direktang nag-uugnay kay Senator Revilla umano maling paggamit ng pondo. Sa halip ay lalo lang itinatampok ang sentral na papel ni Bernardo. So sa mga ebidensya dun sa mga testigo na nagtuturo, walang sinasabi kasi Senator Bong Revilla. Puro lang lahat sila tinuturo si Bernardo. Kahit si Alcantara at si Bryce. Si Bernardo ang tinuturo. Mas ang pinakulong nyo si Revilla. Isang direktor ng Public Works sa National Capital Region ang nagpaliwanag kung paano pinoproseso at
pinatutupad ang mga proyekto. Ngunit hindi nito itinuro ang anumang direktang partisipasyon ni Revilla. O wala na namang pagtuturo. Di ba? Wala na naman. Okay? Sa halip, ipinakita ng kanyang testimonya kung paano umiikot ang mga direksyong koordinasyon sa loob ng departamento sa larangan may impluwensya ni Bernardo. Ito may ebidensya. Nakikita niya. At pinakita niya kung paano umiikot yung transaksyon o yung mga sistema nila sa loob ng sa impluwensya ni Bernardo. So, tinuro na naman siya. Ito pa. Engineer Alcantara naman ay nagbigay liwanag kung paano isinasagawa ang mga proyekto sa aktual na implementasyon ng flood control works. Ngunit wala rin siyang naibigay na direktang ebidensya na nag-uugnay kay Senator Revilla na sinasabing anomalya. Si Alcantara na to Si Alcantara na to. Nagsasabi, malapit to kay Bernardo na nagsasabi na walang kinalaman o nag-uugnay kay Senator Revilla na may kinalaman siya dito. Ang dami, mga pare Ganon din si Engineer Paul Cortez. Mga engineer na to, mga pare, malalapit to kay Bernardo. Na tumatalakay sa dokumentasyon at mga proseso kaugnay. Ito may ebidensya, may documentation At proseso kaugnay sa listahan ng mga proyekto ngunit hindi rin nakapagturo ng anumang utos, transaksyon o pulong na kinasasangkutan ng dating senador. Ay, naku naman. Kaya alam nyo mga pare, si Senator Bong Revilla lagi niyang sinasabi na lalabas din ang katotohanan. Lalabas din ang katotohanan. Alam mo, ikaw tao ka, hindi ka magsasalita ng ganyan kung may kinalaman ka dyan. Tsang ina, baka lumabas yung katotohanan at napatunayan ka may kasama ka dyan, putsang ina. Nakakahiya ka pa. Isipin nyo yun, putsa kasama ako dun sa flood control na yun. Kasama ako dun sa mga kalokohan na yun. Tapos magsasalita ako, lalabas din ang katotohanan. Lalabas din. Putsa, lumabas yung katotohanan na kasama ka pala. Di, mukha kang gago. Ito, ang lakas ang loob ni Senator Bong Revilla na lalabas din ang katotohanan. At ito na nga, naglalabasan na mga pare. Lagi nilang sinasabi na si Bernardo ang ulo nito, si Bernardo lahat ng gumagawa niyan at wala kaming nakikitang koneksyon ni Senator Bong Revilla dito sa ginagawa ni Bernardo. Dinawit lang Kitang-kita Para sa depensa, malinaw ang padron na ipaliwanag ng mga saksi kung paano gumana ang sistema ngunit hindi nila direktang naiuugnay si Revilla sa anumang maling gawain. Okay? Kasabay nito, lalo lamang na itampok ang papel ni Bernardo na nasa posisyong may kakayahang mga siwa o mga impluwensya ng iba't ibang yugto ng proyekto mula sa pagplaplano hanggang sa implementasyon. Sinuri rin ng depensa ang testimonya ng driver at staff aide ni Bernardo na ihaharap upang suportahan ang kanyang mga pahayag. Ayon sa depensa, ang kanilang mga salaysay ay inuulit lamang ang mga pahayag ng kanilang boss hingil sa umano'y paghatid ng kahon kay Senator Bong Revilla. So nakikita natin mga pare dito sa part na to na talagang trip lang na idamay itong si Senator Bong Revilla nito ni Bernardo at walang direktang nagtuturo sa kanya na kasabwat siya o may kinalaman siya dito sa flood control na sinasabi nilang 9.2 billion dyan sa Pandi, Bulacan. Wala ring malinaw na ebidensya, 'di ba, na nagsasabi na may direktang transaksyon, 'di ba, si Senator Bong Revilla. Kaya nga putya na yung kagaguhan nila na to, malaking kahayupan na nangyayari sa ating Pilipinas. Na talagang parang pag trip ka namin, talagang yayariin ka namin. Lahat si Bernardo ang tinuturong tinuturo ng mga testigo o ng mga kahit yung kasamahan niya. Isipin nyo, yung Cortez, tong si Alcantara, si Bryce, lahat ang turo kay Bernardo. Kay Bernardo ang turo na wala kaming alam diyan sa sinasabi ni Bernardo na si Revilla may kinalaman dito. Pero ang alam namin at dokumentado na si Bernardo ang may pakanalang lahat ng katarantaduhan na to. Unang-una pa, isa pa mga pare, yung malinaw doon. Yung magbabalik ka ng 1 billion, para saan? Para saan yung pagbabalik mo ng 1 billion? Ano to? Hindi ko alam parang ang tingin ko kasi dito parang panunuhol
Parang nanunuhol at meron pa mga pare, meron tayong subscriber at tropa dito sa followers natin sa TikTok mismo ang nagsabi. Hindi ko alam kung totoo to, sinabi niya lang sa akin. Di umano si Bernardo daw talaga. Kilala niya daw yan si Bernardo ng personal. Di umano, sabi niya. Sabi niya yan, kilala niya daw yan si Bernardo ng personal at yung kondo daw dyan sa Makati ni Bernardo, may kondo daw yan dyan sa Makati. May kondo daw yan sa Makati, di umano punong-puno daw ng pera. Oo, punong-puno daw ng pera mga pare. Yang kondo niyan sa Makati. So, ibig sabihin, basic lang sa kanya magbalik ng 1 billion. Baliwala kay Bernardo magbalik ng 1 billion para siya maging state witness. Ang lupit ni Bernardo. Nako, idol si Bernardo. Talagang Talagang para maligtas siya. Hindi, ang iniisip ko dito para lang siya mapasok dun sa WPP Para siya mapasok dun sa WPP, Witness Protection Program, at hindi siya makasuhan, magtuturo na lang siya ng iba. Tinuro niya si Senator Bong Revilla na ang problema, lahat ng ebidensya o lahat ng masasabi natin na testigo, walang susuporta dun sa sinasabi niya na nabigyan niya o kasabwat dito si Senator Bong Revilla. So nilalaglag niya yung sarili niya dito mga pare kasi mismo ang mga tauhan niya at tinuturo siya. Hindi. Wala kaming alam dyan na hindi namin nakikita si Senator Bong Revilla. Wala kaming direktang alam o hindi namin nakikita si Senator Bong Revilla na may kinaugnayan dito. Pero si Bernardo, siya ang nito, siya ang may arkitekto nito. Siya ang gumawa ng mga sistema niyan. Kaya nga lahat tinuturo sa kanya Hindi, ang gawin mo Bernardo, bakit hindi ka na lang umamin kung sino talaga ang pinaka-mastermind? Kasi ikaw na yung natuturo na parang eto na ako, malapit na ako, konti na lang, tinuturo lang ako ng iba. Tapos, mga pare, bumabalik sa kanya. Bumabalik sa kanya yung mga ginagawa niyang pagtuturo. Kita nyo? Yan ang problema sa atin ngayon. Kaya nga yung petisyon ni Senator Bong Revilla na nakapag-bail, parang malaki yung pag-asa natin na makakalaya to sa pansamantala si Senator Bong Revilla. Naku po. Hindi, kasi ito naman Ito hindi natin kilala yan si Senator Bong Revilla. Although taga Cavite tayo, pero hindi natin yan direktang yung masasabi mo na kaibigan, hindi Ang nagiging problema dito mga pare, ito yung sistema. Yung sistema na ginagawa ng gobyerno pag ikaw hindi ka okay sa amin, pag hindi ka sumunod sa gusto namin, ilalaglag ka. 'Di ba? Pero isi-save nila yung tropa nila. For example, si Bernardo dahil hindi tinuturo si Romualdez at si Bongbong Marcos na mastermind ng mga katarantaduhang nangyayari dito sa Pilipinas, isi-save ka namin. Ililigtas ka namin. Pero ang nangyari dahil may nag-uumpisa yung investigasyon patungkol dito dahil dinikdik nila si Senator Bong Revilla. Anong nangyari? Nakikita mismo na siya lang ang nagturo kay Senator Bong Revilla samantalang yung mga tao niya, yung under sa kanya, siya ang tinuturo na mastermind. So, ang problema dito, nasa sayo na. Ang pag-asa dito, nasa sayo na. Bernardo, kung ituturo mo kung sino ang mastermind ng mga katarantaduhan na to, na flood control na yan, baka may pag-asa ka pa. Diba? Baka may pag-asa ka pang matuwa sa'yo mga Pilipino. Kasi kung wala namang nagtuturo kay Senator Bong Revilla, di haka-haka lang yan. Di hearsay lang yan. Alam nyo sa korte, hindi pwede yung hindi pwede yung mga sinasabi na yung kwento-kwento, hindi pa pwede yun Kailangan kung sino ang nag-akusa, siyang magpapatunay, mga pare, siyang magpapatunay na talagang magbalabas ng ebidensya na talagang ito may kinalaman. Walang mapatunayan si Bernardo. Siya pa kayo na tinuturo. Ay nako, yung gobyerno kasi. Ito ang problema sa gobyerno, basta na hindi nila kakampi. Kita nyo nga si Pastor Apollo Kibuloy na lang hindi mapalabas-labas.
Bakit? Wala namang bigat dun sa kaso. Alam namin yan mga pare, nakikita namin. Pero hindi lang namin pwedeng ilabas kasi nga, naglilitis pa. At may malupit pang ano dyan. Sinuhulan yung judge na magre-release kay Pastor. Naku po. Di umano. Sinuhulan. Para hindi pirmahan yung release ni Pastor. Naku po. Kita nyo? Walang problema, walang imposible sa gobyerno na to. Pag hindi kanila tropa, hindi kanila mapasunod, yayariin ka talaga. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos, ha? Paki-follow po ako, Paring RJ sa Blue App, Paring RJ TV dito sa Red App at Paring RJ Banateros sa TikTok. Okay? Maraming salamat sa inyo mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.